Paano ba masusukat ang kabuluhan ng buhay? Maraming tao ang nagsusumikap, nagpapagal para magkamit ng karunungan, ng mga panlupang kayamanan. Ngunit kung dumating ang mga dagok ng pagsubok, mga pagsubok na halos itulak ka na sa kawalang pag-asa, saan ka babaling? Sa panahong sukdulang nag-aapuhap ka na ng kabuluhan ng iyong buhay, saan ka huhugot ng lakas para patuloy na lumaban? Si kapatid na Blessy Cervantes na mula sa lokal ng Mintal, distrito ng Davao West ay pangalawa sa 3 magkakapatid. Nauli lamang ng kanilang ama noong 2012 dahil sa sakit na lung cancer, ang kanilang pamilya ay magkatuwang na itinaguyod ng kanyang nanay at kuya. Sa edad na 22, sunod-sunod ang kanyang mga natanggap na parangal sa kanyang pag-aaral. Bagay na nagdulot ng kaaliwan sa kanyang mga kapatid at magulang. Si Blessy po, mabait na bata yan. Mabait, matalino, masipag mag-aaral. Maraming pangarap. Subalit, sa gitna ng ligayang buhat sa mga pagtatagumpay na kanyang nakakamit, ang kapatid na Blessy ay may karamdamang patuloy na nilalabanan. Noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, kinakitaan siya ng mga sintomas ng sakit na osteogenesis imperfecta. Ang osteogenesis imperfecta, ang common term dito ay brittle bone o yung Wormian brittle bone. No? Ito ay nakikita sa simula pa lang sa bata, sa kanyang pagkapanganak. At ang mga pasyenteng meron nito, mahaba naman ang kanilang buhay, subalit meron silang mga kapansanan. Ang depekto sa kanila ay yung tinatawag natin ang collagen type 1. To be specific, yung collagen type 1 subunit A2. No? Ito ay yung responsible sa metabolismo ng ating mga buto, kalamnan. Ang OI po, osteogenesis imperfecta, ito po ay nakukuha po ito sa pamamagitan ng hereditary. Kung kayo po ay may lahi ng sa mga ninuno nyo o sa mga kamag-anak nyo na medyo mga maliliit at ang mga paa po nila ay may bowing po, ibig sabihin parang letter C po ang kanilang mga paa. At yung iba po hindi na makalakad dahil po sa paulit-ulit na balik. Kaya ito po ay tinatawag nating hereditary. No? At sa estimate po ngayon ay sa lahat ng uri po ng osteogenesis imperfecta, isa sa bawat 10,000 births. 1 is to 10,000 births. Pero pag nakita po ito sa pagkapanganak, namatay na yung pasyente at maraming bali sa katawan, tinataya po nilang 2 in every 50,000. Sa pamilya namin, 2 kami na may parehong kalagayan. Yung isa ay nakababata kong kapatid, si Romel. Noon, umpisa, masaya kasi nakita ko yung mga anak ko wala pang karamdaman. Mahirap dahil may anak akong 2 na may sakit na osteogenesis imperfecta. Bilang ina, siyempre hinahatid ko sila sa paaralan kasi hindi man nila kaya magpunta na sila mag-isa. Kaya nga, may kapansanan nga. Simula pagkabata, mahirap po kasi nakikita ko po silang
nakaupo lang, hindi katulad ng mga ibang bata na naglalaro sa labas, nagtatakbuhan. Tapos sila yun, nasa loob lang ng bahay. Pero at least kahit nasa loob sila ng bahay, masaya pa rin naman sila kasi may mga laruan. Dahil sa kanilang kalagayan, hindi sila nakaiwas sa mga panunuya mula sa ibang tao. Mga bata, pwede bang maglipat ka muna ng mga anak ko? Minsan, pag inasar siya, ako talaga ang mapapaaway. Minsan naiisip ko na kung pwede na lang sana nilang hatiin yung katawan ko sa kanila na lang, tapos bahala na lang yung ako na lang ang mawala, then sila para maranasan nila yung normal na buhay ba ng isang tao. Kumbaga sacrifice ko na lang yung sarili ko para sa kanila. Hindi ko naman din masyadong dinidibdib kung ano man yung sinasabi nila tungkol sa akin. Kasi it's either totoo naman or wala din ako magagawa kung yun ang ano nila. Sa school din, may mga facilities na sa second floor. So, kailangan i-carry yung wheelchair pataas ng second floor. May tumutulong, nagtatawag kami ng tutulong. Classmates ko, minsan classmates ko or schoolmates or yung mga janitor sa school, tumutulong naman din sila. Si Romel, valedictorian siya nung nag-graduate siya ng high school. Ako, first honorable mention. Ako nanayan nung first year high school ako, unexpected din na part ako ng honor kasi transferi kami noon. First time namin dun sa school, and then maraming estudyante. Yung first year yata, 200 ganon. So, unexpected na. Tapos, yung valedictorian pa nila is nandun din, classmate ko din. Tapos, nung tinawag na first honor ako, parang hindi ako makapaniwala. Kaya ko palang maging honor kahit maraming mga estudyante itong sa college din po. Business Administration, major in Marketing Management. Subalit sa paglipas ng mga taon, hindi na napigilan ang paglala ng kanilang kalagayan hanggang sa umabot sa punto na naospital ang kanyang kapatid na si Romel. Nung time na nagkasakit siya, akala namin simpleng ubo lang, makaka-recover agad siya. Tapos yung nasa hospital na siya, panay yung reklamo niya na hindi siya makahinga. Kahit na naka-oxygen na siya, ini-increase na yung amount ng oxygen, nahihirapan siyang huminga. Since na ang osteogenesis imperfecta, ang depekto talaga nito, there is generalized osteoporosis, no? And eto nga, yung buong parte ng katawan natin, rumurupok na yung buto nila, no? Kaya as they grow, yun nga, yung nagkakaroon ng multiple fracture, naapektuhan na rin yung mga vital organs nila sa loob, no? Ng lungs, ng heart. Ang pasyente kasi, as they grow, yung size ng thoracic cavity nila is so small na hindi ma-accommodate yung enlarging organ na lungs and the heart. So nagkakaroon ng cardiopulmonary insufficiency, no? Kaya pag ang bata ganun, mas prone siya to develop pulmonary problems, infection, everything. Kasi nga,
because of the size of the thoracic cavity is so small, because of the multiple fractures he received or he had when he was still growing. You know. Tuloy-tuloy na nag-critical yung condition niya. After 1 week ata sa ICU, July 25, 2016, mga 9 p.m. yun na-declare siya na wala na. 4 na taon matapos maulila sa ama ang kanilang sambahayan, binawian din ng buhay ang kanyang nakababatang kapatid. Bigat siyempre, mawalan ka ng isang anak. Tapos, ako pa mag-isa, wala na yung tatay nila. Yun, hirap talaga. Dumating yung punto na parang susuko na ako. Muntik na. Pero buti na lang napigilan. Asthmatic manggod ako. Yung asthma ko nag-atake ba. Tapos yan silang dalawa nakaupo. Sabi ko, tungkunin ko ngayon paano yung dalawa. Minsan darating din yung time na parang mawawalan ka ng pag-asa, gano'n. Mahirap, masakit sa damdamin. Pero, siyempre, kahit dumating yung mga time na parang feeling mo na hindi mo kakayanin or paano mo mapagtatagumpayan yung mga problema. Pero may mga bagay pa rin naman na dumarating na nagpapa-remind sa amin or na kailangan lumaban syempre kasi buhay tayo. So, syempre, dahil binigyan tayo ng buhay, kailangan pa rin lumaban. Kahit ano man yung pagdaanan at pagdadaanan pa. Katunayan ng kanyang paglaban sa hamon ng buhay. Nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo si kapatid na Blissy bilang magna cum laude. This is one moment in my life that I would rather be among the crowd of graduates. But God has brought me to where I am today. Why would I say so? I just do not like to deliver speeches, more so writing one. Indeed, God works in mysterious ways. His ways and thoughts are higher than ours. Dumating yung moment na mag-speech ako. Sinabi ko lang yung totoo kung ano yung mga naging experience ko habang nag-aaral. Despite sa paghihirap as a student, bilang tao, kinaya ko pa rin. So, after ng speech ko, may mga nagsabi sa akin na nabigyan sila ng pag-asa, na-inspire ko sila na hindi mag-give up sa buhay. Patuloy lang na lumaban. Habang nadidinig ko yun, ng mga sinasabi na gano'n, siguro yun din yung purpose kung bakit ako yung nag-speech. Binigyan tayo ng buhay. Wala namang buhay na walang kabuluhan dito sa mundo. Iniisip ko na lang na may kabuluhan or may purpose ang existence ko. Hanggat may buhay ako, may magagawa ako para sa ibang tao. Hindi man through physical works, siguro sa nakatulong ako sa emotional being and spiritual being ng mga tao. Tuwing nananalangin po ko sa Diyos, madalas ko po sinasabi na, Ama,
patuloy niyo po akong bigyan ng lakas para mapagtagumpayan lahat ng pagsubok sa buhay. Patuloy niyo po akong pasiglahin, lalo na po sa mga paglilingkod sa inyo. Palakasin niyo po yung aking pananampalataya. At sinasabi ko rin po sa Diyos na sana po kung sino man po ang makakita sa akin or kung sino man po yung na-inspire ko, ay malaman nila na lahat ng ito ay hindi ko magagawa kung hindi po dahil sa inyong Ama. Nawa ay mabigyan din sila ng kaliwanagan. Dumating man ang kamatayan, hindi po ako natatakot dahil alam kong nagawa ko kung ano man yung pinagagawa sa akin ng Diyos at naniniwala ako na makakarating ako sa bayang banal dahil Iglesia ni Cristo ako. Malinaw na aral sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tayo ay mga manlalakbay lamang sa buhay na ito, na ang kabuluhan ng ating buhay ay hindi masusukat sa mga pakinabang na panlupa na mapaparam din pagsapit ng kamatayan, kundi gaya ng paninindigan ni kapatid na Blessy, ang higit na mahalagang tanawin ay ang buhay na darating, ang buhay na walang hanggan, sa bayang banal na inilaan ng Diyos sa mga sumunod at nagtapat sa Kanya.